Gusto mo bang takasan si Gcash? Ikaw ha? Lagi ka bang delay kay Jilon at kay G-Gibbs? Tapos auto-kaltas sila sa wallet mo pag nagkakalaman. Kaya ngayon tuloy, hindi mo magamit yung account mo kasi naman kakaltasan nila talaga yan pag nagkalaman. So for today's video guys, ay tuturuan ko kayo kung paano magamit ang inyong mga account ng safe, secure at legit. At higit sa lahat, hindi nila kakaltasan, hindi ka nila sisingilin at hindi ka nila haharasin. So bago muna tayo mag-proceed sa ating video guys, ay allow nyo muna ako mag-promote, okay? So gusto mo makaipon ng pera, like hindi nyo talaga manggalaw yung pera nyo. Guys, na-recommend ko this Alcansha from Lazada and Shopee. So mura lang siya, sabi ko lang siya around 100 plus. Sobrang tibay nito guys, like hindi talaga natin siya mabubuksan kahit gamitin natin siya ng kutsilyo. So makakaipon tayo dito kasi kahit anong temptasyon na pumasok sa isipan natin, hindi natin to basta-basta mabubuksan. So meron siyang maliit and malaking size. So check out nyo na yan. So meron ako dito loan kay Gcash, specifically kay Gloan at kay G-Gibbs. So na-overdue ako guys. Tao lang naman ako nagkakamali. So hindi naman tayo pinanganak. Hindi ako pinanganak sa mundo na to para magbayad ng mga utang. So nagkakamali din tayo sa mga due date natin pumapalya. Kasi naman, may iba naman tayo talaga priority, especially pag nagkaka-emergency. So, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay may pambayad tayo. So, kinakapos din tayo kasi hindi naman tayo anak ng mga contractor. So, kahit na may inaasahan tayong pambayad, kung may ibang nakalaan para doon, so, kailangan natin talaga pag-isipan yung mga bagay-bagay. So, anyway guys, ang dami ko nang masabi. Disclaimer muna tayo guys ha, this video is for educational and information purposes only. Hindi po ito payo para takasan o iwasan na ang pagbabayad ng mga utang. So, we encourage responsible borrowing and proper communication with official GCash support or financial institutions. O baka kasi ma-misinterpret tong video na to. So, for today's video guys, ay alternative lamang, okay? So, hindi ibig sabihin talaga na tatakasan natin totally yung utang natin kay G-Gibbs or kay G-Loan. Kasi guys, ang pagkakaroon ng offer sa dalawang to sa ating mga Gcash account, ay masasabi kong privilege. Wow. Kasi guys, may mga tao na gumagamit ng Gcash, sobrang tagal na, pero hindi pa sila nagkaka-offer ng mga loan. So, for me, ay malaking bagay ito, lalo na sa oras ng pangangailangan, may matakbuhan tayo. Parang napaka-injustice naman kung tatakasan natin yung mga utang. And hindi lang yun guys maaaring bumaba yung credit score natin. And ang malala dito guys, hindi na tayo makakautang sa ibang mga legit na mga loan app or mga loan institutions. That's why, ginawa ko tong video na to ay para magkaroon din tayo ng alternative lalo na sa mga tao dyan, sa aking mga viewers, na wala pang enough na money na pambayad sa ating mga loans dito kay Gcash. Tapos natatakot tayong gumamit ng Gcash account kasi kakaltasan talaga nila yan. So, without any further ado guys, ay i-share ko sa inyo kung paano ko nagagamit yung Gcash account ko. Take note ha, meron akong tatlong Gcash account. Yung isa, may loan pa ako, so hindi ko siya ginagamit kasi nga kakaltasan nila yan automatically kung nagkalaman. Yung isa naman is nasa isang cellphone ko, so hindi ko siya ginagamit na. And ngayon, may active akong account, so yun muna ginagamit ko. So, paano nga ba magkaroon ng multiple account sa Gcash? So, it's safe ba? Hindi ba tayo mababan? Hindi ba tayo matidetect? Well, tatalakayin natin yan for today's video. So, dito muna tayo kung paano tayo magkaroon ng other account dito kay Gcash. So guys, alam nyo ba na pwede tayo magkaroon ng multiple accounts dito kay Gcash as long as verified po yung mga accounts natin. So, I'm not really sure kung magkakaroon pa tayo ng mga offer sa ating other account. Especially kung may bad records na tayo sa other account or sa mga old account natin. So, hindi ko lang sure kung magkaka-offer pa tayo. So, ngayon, ang kailangan lang natin dito guys gawin ay SIM card. Oh, SIM card lang. Yun lang. So, yung requirements dito guys ay SIM card. So, sa device or sa cellphone, pwede naman kahit yung ginagamit mo ngayon, pwede pa gamitin yun sa ating new account. So, ang tinutukoy ko dito guys ay duplicate account lang. Okay? Same information galing sa atin, magkaiba lang ng contact number. So, gaano nga ba ito kaligtas? It is safe ba? Hindi ba tayo mababan? So, in my experience guys, hindi pa naman ako nababan. So, wala pa naman akong na-experience na pinuntahan ako sa bahay, nakulong ako dahil sa multiple accounts sa Gcash. So, safe na safe pa naman siya guys. So, sabi ko kayo na kailangan na natin ng new account. So, pag new account, kailangan natin ng new number or new SIM card. Ngayon sa SIM card guys, in anything pwede, kahit anong network pa, pwede pong gamitin sa pag-create ng account as long as na-verify po yung ating SIM card. Okay? So, hindi po pwede na hindi verify. So, dapat naka-verify talaga siya. So, ngayon, i-register lang natin to siya guys. So, parang gumawa lang tayo ng old account natin. Kung natandaan nyo kung paano gumawa ng Gcash account, ay same na same lang talaga siya guys. Okay?
Okay? And after for the verification process ay ayun, pwede na po natin magamit yung GCash account natin. Ngayon, ang tanong dito, hindi ba nila madidetect na isang tao lang gumagamit ito? Hindi ba nila gagawin yung doon nila kakaltasin ngayon sa bagong account mo, yung utang mo sa previous account mo? The answer guys ay no, wala pa akong experience. Currently guys, sa aking bagong account ay may laman naman siya, pero hindi naman nila binabawasan doon. So matagal ko na ginagamit tong registered account ko. So wala pa naman akong na-experience. So safe na safe siya guys. Ngayon, hindi ba nila madidetect na isang address lang yung ginamit ko sa aking old and sa new account ko? Guys, alam niya ng GCash na isang tao lang gumagamit nila. Pero kung babasahin mo yung terms and conditions nila, ay yung pinaka-point talaga nila doon. Kahit isang tao lang yung gumagamit ng account, as long as na magkakaiba po yung mga numbers, pwede po gumamit dito kay GCash account. So yun nga lang, hindi ka na talaga magkakaroon ng offer ng mga loans sa mga bago mong accounts. Kasi naman, ang kapal naman ng mukha mo kung magkakaroon ka pa ng offer, di ba? Hindi ka nga nagbabayad ng utang mo, di ba? So ngayon, pag nakagawa ka na ng new account, kung may enough money ka na pwede mong ibayad doon sa previous utang mo, bayaran mo ngayon siya guys. Kasi sayang talaga, sinasabi ko kayo na sayang yung opportunity na nagkakaroon tayo ng ganitong mga klaseng loan offer. Unless kung ibang mga loan app na mga fake na hindi SS registered, hindi regulated ng bangko, ay pwede yan. Diba? So yung pinaka-point dito guys, ay magamit talaga natin yung mga GCash natin without hesitation na baka kasi ganito. Kasi si GCash guys, alam naman natin na very convenient talaga yan. Lalo na pagbabayad sa mga bills, transfer funds. So, hindi magagamit na natin ulit sa GCash kasi nga naman, bagong account na siya. So that's it for today's video guys. I hope na nakatulong tong video na to. Huwag kalimutan i-share and subscribe this channel guys. See you on my next upload.